Shoutout kay Ron Manubay, Julian Anahaw, Carlo Ocampo, Rico Serenado, Sniper Lem, Tirso de los Reyes, Amo Marlo Family, Rodel Rosquita, Brian Andres, Joven Nambatak, Lian Nabril, Edli Gomez, Roger Moncal, Ronald Paraso, Alan Tangaha, Telon Saldo, Lawrence Gariando, LJ Blanco, Rudy Labarda, Pakaw ng Bayan, Renzo YT Channel at Felix Family at Mark Matila. Okay, hanggang sa ngayon, hindi pa rin matigil-tigil ang mga rumors tungkol sa trade kay Vic Manuel. At ito ay dahilan ng Alaska Aces ay gusto na raw nilang mag-rebuild at ang focus nila ngayon ay ang youth movement. Ibig sabihin, gusto nang magpabata ng Alaska ng lineup at nakikinig daw sila sa lahat ng mga offers para kay Musselman. Alam naman nating lahat na ang SMC ay interesadong makuha si Vic Manuel dahil syempre mga SMC teams ay laging nasa win now mode. At ngayon daw, ang pinagpipilian ng Alaska Aces ayon sa mga social media reports at sa mga basketball analysts at experts ay yung offer ng Magnolia at ng Barangay Ginebra. Ang offer daw ng Magnolia ay si Aris Dionisio at isang draft pick, samantalang ang Barangay Ginebra naman ay si Arvin Tolentino at isa ring draft pick. So kailangan tignan ng Alaska Aces kung alin ang mas magandang offer dyan. Kung titignan natin, ito si Aris Dionisio, ang laro niyan ay para din si Vic Manuel at halos parehas lang sila ng laki. At ang pinagkaiba nga lang, itong si Aris Dionisio ay mas bata. So, kung papalitan ni Aris Dionisio si Vic Manuel, magkakaroon ng youth upgrade ang Alaska Aces. Although wala pang experience sa PBA itong si Aris Dionisio, malaki ang may itulong nito sa Alaska Aces kung mahahasa at magagamit ng tama ni Coach Jeffrey Carriazo. Plus, kung bibigyan pa ng isang draft pick, mukhang okay na yan na fit para do sa youth movement ng Alaska Aces. Ibig sabihin yan, kung mawawala man yung power forward ng Alaska na si Vic Manuel, ang ipapalit ay isa ring power forward, so mapupunuan kagad yung spot na yon, plus meron pa silang draft pick. Sa panig naman ng Barangay Ginebra, ang ino-offer nila ay si Arvin Tolentino. Si Arvin Tolentino ay malaki rin, halos kasing laki rin ni Aris Dionisio, pero ang laro niyan ay more of a shooter. Alam natin ito si Arvin inside-outside, although ang specialty niyan talaga ay sa labas. At ang laro niyan ay parang si Ranidel de Ocampo. Kung magagamit yan ng tama ng Alaska Aces, maganda rin ang magiging resulta niyan dahil lalakas yung kanilang lineup at magkakaroon pa sila ng isa pang shooter. Marami ng big men ang kinuha ang Alaska Aces sa draft at baka marami pa silang kunin sa darating na draft na to o baka sa trades. So, kung sakasakaling madadagdag sa kanilang lineup si Arvin Tolentino plus isa pang draft pick mula sa Ginebra, lalakas yung lineup nila at mapupunuan din yung pagkawala ni Vic Manuel. So, ang tanong na lang dyan ay kung alin doon ang pipiliin ng Alaska Aces. Although frontrunner ang Magnolia at ang Ginebra sa pagkuha kay Vic Manuel, maraming iba pang teams ang interesado at kabilang din daw dyan ang San Miguel Beer, although hindi raw nagugustuhan ng Alaska Aces dahil ang ino-offer lang ng SMB ay si Matt Canuelas Roser. Siguro kailangan dagdagan pa to ng SMB para makapag-compete sila doon sa mga trade package na ino-offer ng Ginebra at ng Magnolia. Of course, andyan din yung Phoenix Fuel Masters, Rain or Shine, at syempre yung MVP group na alam natin ang TNT interesado ding makuha si Vic Manuel, although lately ang focus daw nila ay makuha si Mac Belo. Tignan na rin natin kung kukunin o mag-a-attempt yung ibang MVP teams katulad ng Meralco at NLEX na makuha si Musselman. Dahil lalo na itong NLEX na alam natin na medyo humina ang frontline nung nawala si Poy Eram. Tignan muna natin ngayon. Pero sa ngayon, ang balita daw, ang nangunguna ay ang Ginebra at ang Magnolia at yung offer nila ang pinagpipilian ng Alaska Aces. Ang susunod naman nating update ay tungkol pa rin kay Kelly Williams. Noong isang araw ibinalita na nga natin na ito si Kelly Williams ay nag-retire. Pero ang medyo misteryoso ay yung circumstances ng kanyang pagre-retiro. Unang-una, ayon sa TNT management, hindi sila sinabihan ni Kelly Williams na magre-retire na siya at inanunsyo lang ito doon sa social media account niya. Pangalawa, umalis si Kelly Williams doon sa bubble ng TNT sa Laguna nang walang paalam at hanggang sa ngayon ay hindi nagiiwan ng mensahe o eksplanasyon kung bakit niya ito ginawa. Of course, hindi magandang balita ito para sa TNT. Una, of course, nawalan sila ng isang power forward center nang walang paalam. At pangalawa, parang hindi maganda yung ginawa ni Kelly Williams nang umalis man lang doon sa bubble nang walang paalam sa TNT.
Dahil syempre kailangan magpaalam ka doon at i-explain mo sa authorities kung anong gagawin mo para sigurado at for health reasons na rin. So, mukhang hindi nagustuhan ng TNT management yung ginawa ni Kelly Williams at pati na rin ng PBA. So, hindi tayo sigurado kung ano ang magiging problema dyan o kung ano ang gagawin ng PBA para maayos yung sitwasyon na yan dahil parang hindi maganda yung ginawa ni Kelly Williams. Hindi pa natin alam kung ano magagawa ng PBA dyan dahil retired na si Kelly Williams at kumbaga outside na ng kanilang jurisdiction. So, siguro unless magsalita si Kelly Williams, hindi na natin malalaman kung ano talaga ang dahilan at bakit siya nag-retire. At based dun sa statement niya sa social media, ay parang napilitan lang siya dahil meron pa raw siyang 4 or 5 years na kayang maglaro. At bago tayo magwakas, batiin muna natin ulit ang ating mga taga-subaybay. Shout out kay Ron Manubay, Julian Anahaw, Carlo Ocampo, Rico Serenado, Sniper Lem, Tirso de los Reyes, Amo Marlo Family, Rodel Rosquita, Brian Andres, Joven Nambatak, Lian Nebril, Edli Gomez, Roger Moncal, Ronald Paraso, Alan Tangaha, Telon Saldo, Lawrence Gariando, LJ Blanco, Rudy Labarda, Pakaw ng Bayan, Renzo YT Channel at Felix Family at Mark Matila.